So yun. So ngayon, medyo puzzling sa akin nung una kung bakit sa June pa or sa July pa ilalabas. Then eventually kanina nagsalita si Harry Roque. So ito yung sinabi ni Harry Roque kanina. Kanina or kahapon. So sabi ni Harry Roque ito ano nga ba ang epekto ng pulboronic video kung meron man? Oh, sabi niya dito kung meron man. Pero ang sabi naman ni Harry Roque sa mismong video na yan, meron daw po talaga. Kasi pinapasa daw po ito kay dating Pangulong Duterte. Pero sabi nga daw po ni Digong, ayoko niyan. Diba? Ayoko ng video na yan. Sabi niya ganun. So ito, panoorin na lang po natin to, no? So ito yung video nga po ni Harry Roque kanina. Kanina or kahapon. So, ano ba? Yan. So, teka lang, ayusin natin ba kay kapalit tayo ni Harry Roque? Litan natin yung mukha niya. Yan. Sige panoorin natin to Listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulvoronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon o ukrayin yan ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Nangyari na yan ganyan kay yung presidente ng Ukraine, no, si Zelensky, na ang inaakasuhan din na pulboronic din. Ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para sirain ako. So inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulboronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya diyang video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulboronic na ito, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan, yan ay patunay na abay, meron ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit kay PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulboronic ang PBBM ay hindi natin ma-dismiss dahil talaga namang sa mulat-mula, ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Yung mga panahon na ako spokesperson, hindi naman talaga malapit sa mga Marcoses, no? At talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Teka lang na, bago tayo magpatuloy. Ngayon malinaw na talaga mga kababayan. So ang sabi kasi ni Harry Roque, never daw po siyang napalapit sa mga Marcos. Hindi daw po siya naging kaibigan ng mga Marcos. Sinabi niya dito. So ngayon, malinaw pa lang ngayon mga kababayan, na yung nagpasok pala talaga sa kanya sa unit team ay si Sara. Kasi alam nga naman makakapasok ka sa unit team kung hindi mo naman dikit pala yung presidente or si PBBM. Okay. So ngayon, regarding ngayon dito, okay. Kasi mga kababayan, actually, totoo po talaga na merong video si Zelensky na meron pong pulboron. Coke nga tawag nila doon eh. Yun nga lang mga kababayan, edited po yung video. Edited po yung video mga kababayan. So ngayon, pumapasok kayo sa isipan ko, at sa tingin ko mag-a-agree kayo dito, na kung meron mang ilalabas na pulboron video itong mga kampo nga po ni Duterte at saka ni Maharlika, edited din po yun. Actually, patutunayan ko po sa inyo edited. So kasi mga ka-streetwise, unang-una, ito yung sinasabing video nga po ni Zelensky. Nakausap niya nga dito si Elon Musk, and then nandito po yung pulboron sa gilid. Okay? So ngayon talagang malaking issue po talaga to kasi kumalat ito sa buong buong Ukraine eh. At ngayon lumalabas ngayon mga kababayan na ang gumawa pala ng propaganda na to is yung Russia. Ang gusto nilang palabasin is talagang bangag itong si Zelensky kaya nakikipaggera. So ngayon mga kababayan, ito rin po yung inuugnay nila kay PBBM. 'Di ba nabanggit na rin po ni Harry Roque 'yan, 'di ba? Na mahirap na magkaroon ng bangag daw na presidente kasi baka maging war freak. So ang punto ngayon natin dito mga kababayan, kung nagawa nila ito kay Zelensky, magagawa rin nila ito kay PBBM. So ngayon mga kababayan, kung makita po natin, ito po yung picture nga po ng video. Ayan. And then, pero kung makita natin dito, ito yung totoong video nga po. Ito yung kausap niya si Elon Musk. Teka lang.
Ito yun eh. Lakihan lang natin, no? Yan. So, dapat mga kababayan, meron po nakalagay na pulburon dyan sa gilid niya, sa may bandang kanan. Yun nga lang wala. So, ito po yung totoong video. Okay? Like you, Rudy. So if you have time after the war, you're very welcome. I invite you. Yes. Sounds good. Well, I look forward to visiting once things are. Scientists. Ayan, di ba? So, yan, wala. Di ba? Wala tayong makitang pulburon video. Pero, na-debunk na po yan. So, ngayon, panoorin natin itong pag-debunk nila, no? Teka lang. Dito ipapakita ngayon yung video. Sige, panoorin natin to, ha? Addicted to cocaine. We will disprove these claims made by pro-Russian accounts, starting with this video from April 23rd, where we can see an alleged pile of coke and a credit card on President Zelensky's desk during a video call with the man of the hour, Elon Musk. This phone call took place on March 6th, and this user claims that the cameraman accidentally filmed the pile of coke on his desk. So more skeptical users on social media noticed that the credit card had a strange halo to it, and hence claimed that it was digitally altered, and we can confirm indeed that this video was digitally altered indeed. Here we have Elliot Higgins, who made a split screen video version of the altered video and the digitally altered one, where we can see indeed that there was no pile of cocaine on Zelensky's desk. And this post was obviously, he put this video on his official Instagram account on March 6th, where he details this call with Elon Musk, where he was thanking Musk for sending Starlink systems to Ukraine. So this was video number one. Let's move on to video number two, alleging that Zelensky is addicted to cocaine, circulating on social media since April 16th. This is a video that was originally shared by Zelensky as well on his official Instagram account. If we pause on second 16, users noticed these lines right there. We could pause again. So these lines, and they were alleging that these were lines of coke on his desk. Once again, this user right here, he says that Zelensky deleted this video from his account, and this is obviously fake since we just showed that it was still existent on his official Instagram account. But we can also disprove these claims with this photo right here from a different angle of his desk, where we can actually see that the lines are gilded leather from his presidential bureau. And O yan, di ba? So kanina, no? So ang sabi pala kanina, yung naglabas pala ng mga video na yan, tsaka itong mga picture na to, ay yung mga pro-Russian na Ukrainian. Ito pala. So ganun din. Meron din po sa Pilipinas na ganun. May mga Pilipino din pala, hindi naman pala, sigurado yon. Merong mga Pilipino na pro-China. So ngayon, ang punto dito, kung nagawa nga nila ito kay Zelensky, na maglabas nga po ng isang edited na video na merong coke sa gilid, posibleng ito rin po ang mangyayari po kay PBBM. Di ba? So, yun. Salamat dito kay Harry Roque. Actually, sa totoo lang, wala talaga akong alam dito. Wala talaga akong alam dito, mga kababayan. Regarding nga po dito kay Zelensky, regarding nga po dito sa mga issues niya sa coke. Lumabas lang ngayon ito dahil nga po kay Harry Roque. So, ang punto dito, mga kababayan, kung ang ipapakita lang pala ni Maharlika na video ay parang katulad lang pala kay Zelensky na parang siningit lang diyan, tas gawa-gawa lang pala, edited. Edited 'yun. Di ba? And then, mga kababayan, kasi yung pangalawang picture kasi ito. So tulad nga pala sinabi ko nga po kanina, ang tagal na pong sinasabi po ni Maharlika yan. Diba? Handa na ba kayong tikman ang Charurut at Maharlika Pulburon? Available soon. So ito po ay November 13, 2022. Oh. So ang punto dito, mga kababayan, ay teka lang, ito pala yon. Ito pala. Yan. So ang punto dito, mga kababayan, di ba 2022 pa pala to? Ang tanga-tanga naman talaga ng mga tao naniniwala na 2022 pa pala to, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin nilalabas? So kaya ngayon, ang naisip ko ngayon, kaya sa June,
sa June pala lalabas yung pulburon video, baka ini-edit pa. Baka naghahanap sila ng video na pwedeng singitan kung saan ilalagay nga po yung pulburon. Ayun lang yun eh. Kasi siguro naman, mag-a-agree naman kayo sa akin. Knowing Maharlika, pag may video yan, ilalabas niya na kaagad yan. Dati pa dapat. Ibig sabihin nun, wala. Wala, no? Kung may lalabas man sila, parang kay Zelensky lang din yun. Kasi ang punto kasi dito mga kababayan, kapag nilabas nga po nila yan, alam ko na yung senaryo eh, nakukuha ko na yung senaryo eh. Kapag nilabas nga po nila yung pulburon video na yan, kung mayroon nga silang i-edit, ang lalabas niyan, ganito, na, kaya naman pala na wala sa sarili yung presidente. Kaya naman pala na ang hilig makipag-away ng presidente sa China kasi pala bangag. Ganun yun eh. So kaya naman pala na walang sariling disposisyon ng presidente, si Kuting, kasi nga bangag at ang nagiging presidente ngayon si Lisa Smugs. Ganyan po magiging senaryo niyan. Well, at least ngayon mga kababayan, tulad nga po sinabi ko nga kanina, kung may ilalabas silang video at katulad lang pala nung video nung nilabas nga po ng kay Zelensky, edited na yon. Sigurado na yun. Kasi ito lang, no? Kasi medyo bawal kasing pakita sa YouTube ito eh. Kasi kaya sinabi kasing edited kasi yan, yung video ni Zelensky kanina, yung ilaw po na dumaan, 'di ba? Natakpan po yung ATM card. Hindi po siya hindi siya nag-reflect dun sa ATM. 'Di ba kasi kapag gagamit ka ng Coke, 'di ba? May yan eh. Didiretsuhin mo ganyan yan tapos higupin mo ganun yun eh. So, hindi nag-reflect yung ATM. So, edited. And then, ang punto nga dito mga kababayan, merong original video na wala talagang Coke doon sa tabi ni Zelensky. Ito na nga yun, pinakita ko na nga kanina. Isa na ba yun? Ito. Yan, no? Di ba wala naman talaga, di ba? Wala eh. Ito yung original na video. Oh. Well, mga kababayan, sigurado naman, na kapag naglabas na naman sila ng edited na video, tapos pag napatunayan naman nating peke, hindi pa rin po maniniwala mga DDS dyan. Mga tanga po kasi yung mga yan eh. Sigurado po yun. O yun. So yun mga kababayan, so dyan po sa 475 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to at dyan po sa Team Replays, maniniwala ba kayo na kapag may nilabas silang pulburon video ni PBBM, ito po ay edited? At syempre, kapag nilabas po nila yan, andito po kaming tayo, hindi lang kami mga vloggers. Andito po tayo para po hanapin yung katotohanan. Kasi kapag totoo naman talaga, wala tayong magagawa dyan eh. Diba? Kung totoo talaga, wala tayong magagawa dyan. Yun nga lang, kung hindi totoo yan, andito naman po tayong lahat, pagtulungan po natin yan, na idibang po yung lalabas nilang video. So, ayun po siguro yun. No? So, yun po, pa-comment lang po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. No? So, maraming salamat po ulit. No?